Okay, naalamin natin, ano bang sacred calendar? Ano ba yung 8-day na yan? Okay, pag naririnig niyo yung salitang calendar, what comes to your mind? Schedule, appointment, division of time, na parang kailangan in the next, kumbaga parang projection nyo. For example, sa atin magpapasko, may INC ba dito? Pasintabi ah. Okay, so mga hindi magpapasko, okay, sabihin natin magti-2026, ayan. So ano bang goal ko bago matapos yung taon? How do I use the rest of my 3 months? Napakabilis ng 3 months, mga kapatid. 2026 na. Okay? So, maaring ang tingin natin sa kalendaryo ay schedule or agenda. Okay, pero tingnan natin, ano ba, saan ba nagmula ang calendar, yung worldwide calendar na ginagamit natin ngayon? Ayan, okay. So, sinaunang panahon, mga kapatid, makikita natin, okay, ang calendar na ginagamit natin ngayon ay finalized, sabi nating finalized kasi hindi naman niya inimbento kasi naimbento na yung kalendaryo una pa lang. So kailangan niya lang i-revise para tumama yung season and dates. Okay, by Pope Gregory. So Catholic Church. Okay, ang nagdikta ng kalendaryo natin sa ngayon na ginagamit. And we are using the Gregorian calendar 2025, 2026, and so on and so forth. Okay, pero saan nagmula yon? Bago siya naging Gregorian calendar, nagkaroon ng Roman calendar, Babylonian calendar. So, ancient civilization, meron silang calendar. Pero, if we'll be going back in time, in Genesis, wherein the origin of man happened, okay, day 1, God created the heavens and the earth. Okay, up until day 7, God rested. And the day 8 is where, okay, ito yung panahon kung kailan itinalaga ng tao, itinalaga ng Diyos ang tao sa Garden of Eden para mamuhay kasama niya. And after that, wala nang counting of days. Kasi eternity na dapat yun, nakasama natin ang ating Panginoon. Pero ano nangyari? Genesis chapter 3, paulit-ulit. Okay, the fall of man came. Okay, ano nangyari sa fall of man? Kinain nila yung apple. Apple ba? Hindi. Yung prutas patungkol sa mabuti at masama. And dahil doon nagkandaleche-leche ang calendar, ang time schedule na binigay sa atin ng Panginoon. Imbis na kasama natin siyang habang buhay, anong ginagawa natin ngayon? Okay, so malalaman natin. Pero sa lahat ng yun, personalize natin yung message. How do you see your own calendar? Ask yourself, mga kapatid, how do you see your past? How do I see my past? In the past, ang thinking ko moving forward is maging mayaman ako, successful ako, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nung bata ako, in the past, gusto ko maging astronaut, scientist. Okay? So sa inyo, ano ba yung past nyo? So ito yung mga, kung babalikan nyo yung past nyo, sa kung ano kayo ngayon, parang it's either hiwalay or sabihin nating on track kayo. Okay? So not only that, sa past, ano pa yung nasa past, nandito natin makikita yung ating scars, wounds. Okay? Ito yung mga pinagdaanan natin before. Lessons, mistakes, regrets. Okay, kung ano ka ngayon, ito yung bunga ng kahapon mo. So nung bata ka siguro, natapunan ka ng mainit na tubig, hanggang ngayon takot na takot ka sa tubig kasi baka mainit. Okay? So mapapansin yan, mga kapatid, kung ano yung asta nyo ngayon, that's the fruit of your past. Okay? And what you are doing in the present, okay, will be the fruit of the future. Okay? So kung anong ginagawa mo ngayon, siguro tamang liwali estudyante ka, hindi ka nag-aaral, in the future, nag-expect kang graduate, aba, mukhang malabo yun, kapatid. Okay? So, check, how do you see your calendar? In the present, siguro meron tayong challenges. Okay? Meron tayong success na natatanggap in the present. Okay? Sa ating work, sa ating studies, sa ating business. Okay? In the future, ano yung goals natin? Okay? Ano yung nakikita natin sa mga magulang? How do we see our progeny, our future generation, sa ating mga anak, apo? Nakikita ba natin silang naglilingkod sa Panginoon kapag tayo'y patay na? Okay? So, yung mga tanong okay, mga ano lang kumbaga take this time, take this opportunity na mag-self-reflect, mga kapatid, okay? And ito yung pinaka-common na tanong sa mga nag-a-apply. How do you see yourself 5 years, 10 years from now? Nakaupo pa rin ba ako dyan? Nagbubutas ng upuan? Ito lagi kong tinatanong ito kay Chloe nun pag nagkakausap-usap kami. Ano ba yung nakikita nyo sa sarili nyo? 5 years from now, tagabutas ba kayong upuan? Ano bang ginagawa nyo? Same Christian pa rin ba kayo? Sunday, simba, linggo, uwi. Okay? So,
So check ourselves mga kapatid, okay? So hindi naman 'to sa pag ko-condemn. Okay? It's not for us to be to feel guilty. It's for us to reflect mga kapatid dahil tayo pinalaya at pinatawad na ng ating Panginoon. So, para sa ating point number 1, we will see what happened in Genesis chapter 3. From sacred calendar, the Edenic calendar, the Edenic time schedule na binigay sa atin ng Panginoon. Point number 1, makikita natin ang fallen calendar. So what do I mean by fallen calendar? It is the calendar kung saan dito sumunod ang mga tao after the fall of man. Okay, sa mga na way of salvation, alam niyo na yung fall of man. Dito nagmula yung curse because of Satan. Nagkaroon ng sin, separation, and Satan. Kung saan ang tao nahiwalay sa Diyos. Ang tao ay napuno ng kasalanan. Okay? At ang tao ay pinamunuan ni Satanas. Okay? So dahil dito nagkaroon ng disconnection from God's timing and order. Kung saan sali-saliwa na. Kumbaga kanya-kanyang schedule nang nangyari. Okay, when people got separated from God, they made their own calendar. So makikita natin dito yung itatrack lang natin from Genesis 3. Itong mga to, na message siya ni Pastor to before. Okay, kung talagang minimeditate nyo yung Sunday teaching ni Pastor, hindi na mahirap sa inyo to. Pero okay lang, aralin pa rin natin, okay? So number 1, sa point number 1 is Genesis 3:1-6. It is the stage of me-centeredness. After the fall, okay, so sa Garden of Eden, everything was there. Physical needs, yung mga pangangailangan ng tao na nandoon. Wala nang iniisip ang tao, hindi niya na kailangan magtrabaho para may makain dahil pipitas na lang siya. Okay, pero dahil sa Genesis chapter 3, ano nangyari? Nawala yung access sa unlimited access. Kumbaga nag-expire yung subscription nila. Nawala sa kanila ang source, which is ang ating Panginoon. Ano nangyari? Sa verse 6, makikita natin, okay, nakita nila yung prutas patungkol sa mabuti at masama na good for food. Sa atin ngayon, we are looking at our schedule. Para saan? Para may makain yung ating pamilya, in short. Yun na lang eh. Kumbaga, yung pagka-final down natin, ba't ka nagtatrabaho? Ba't ka nagnenegosyo? Para sa future ng aking anak, future ko, future ng aking pamilya, para may makain kami in the next 10 years. Okay? Survival needs. Nakaka-relate po ba ang lahat? Wala bang... Kumakain ba tayo lahat, mga kapatid? Okay, so nagtatrabaho para kumain. Ba't ka nag-aral? Para magkatrabaho, para may pang-survive. Which is hindi naman masama. Okay? Pero ito yung nangyari after ng Genesis 3. And sa verse 6, may kita natin na ang tao nag-dwell kung ano yung pleasant to the eyes. Okay? Sa schedule natin ngayon, ano ba yung kumakain ng schedule mo ngayon? Habang hinihintay mo yung gagawin mo para mamayang hapon, anong ginagawa mo ngayon para magpalipas oras? Okay? Scroll up, scroll up. Yung iba naman, scroll left, scroll right. Ayan alam mo Okay? So, scroll up, double tap, like, share, send sa kaibigan. So, palipas oras, okay, social media, entertainment, pleasing to the eyes. What is pleasant to the eyes? Modern day entertainment, which is the media itself. Okay? So, ito yung nagko-consume ng oras natin, mga kapatid. And, sa Genesis chapter 3, makikita natin na ang tao, gusto niya maging wise. Isa sa mga kumukonsume ng schedule ng tao is to make one wise. Hindi yung pag-i-study, okay? Hindi masama 'yan. Okay? Pero yung makikita natin ngayon sa generation natin ngayon, ano ba yung mga kung ano-anong nabubuo ng mga tao? Yan pumapasok na yung mga AI, okay? From their studies, nagkakaroon ng mga AI, artificial intelligence, etc., etc. Okay? Ang dami nang nabubuo ng tao na nagli-lead into destruction of the humanity. Okay, lahat ng to bunga ng Genesis chapter 3. So hindi na kayo dapat magtaka kung bakit up until now, meron tayong me-centeredness sa ating sarili. Okay? So hindi natin to may iwasan. Ine-expose lang natin para malaman natin kung ano yung mga binago sa atin ng Panginoon. Okay? And pangalawa, Genesis chapter 6. Ito yung time ni Noah. We call this the Nephilim age. Okay? Sa chapter 6 verse 2, anong sabi doon? Ayan. The sons of God marrying the daughters of men. Okay? So, in context, maraming explanation nito. Sinasabi sa amin ni Pastor, it's either the angels itself, okay, nakipag-mate, nakipagtalik sa mga tao, which is hindi dapat. Or, on the other hand, sino ba yung mga sons of God na tinutukoy, which is the Christians, the people who has faith in God.
nakipag ano, nakipag-asawa sa hindi mananampalataya, in short. Okay, so sa panahon natin ngayon, mapapansin natin evident pa rin kumakain ng oras ang relationship outside Christ. Bakit? Meron kang gawain sa church, pinipigilan ka ng asawa mo dahil meron kayong gagawin sa bahay. Bakit? Kasi hindi kayo tugma. Meron kang gawain sa church, pero pinipigilan ka ng girlfriend mo. Sabi natin hindi relationship romantically, family na lang. Relationship sa ating family, yung magulang mo hindi nakakilala sa Panginoon, pupunta kang church. Saan mo pupunta? Linggo-linggo ngayon, pahinga o ngayon na lang tayo magkakasama. Okay? Make sense? So, yung mga senaryo na yan, una pa lang meron na. Okay, dahil sa relationship, Genesis chapter 6, nagkaroon ng labo-labo. Okay, hindi yung faith, yung family na nabubuo, napuproduce, okay, hindi centered sa Panginoon. Okay? And ano pa, verse 4, and makita natin in which mighty men, men of renown, ito yung mga giants by that time. Sila yung mga taong nag paano ba explain? Sila yung mga tao na mighty. Bakit sila tinawag na mighty? Unang-una dahil sila ay malalaki. Okay, and at the same time, meron silang kapangyarihan beyond sa human capabilities. Okay, and ang mga tao ngayon, okay, hindi man natin masabing super strength, okay, pero anong hinahanap ng mga tao ngayon? Yung power beyond normal, ang tawag dito, normal citizen. Okay? Pag marami kang pera, meron kang kapangyarihan. Nabibend mo yung law, nabibend mo yung rules. Which is, hindi natin makita kasi sa atin, sobrang strict ng rules kung tutusin. Sobrang strict ng batas. Okay, nakaw ng mahirap sa 7-Eleven, kulong. Nakaw sa gobyerno na, okay. So, hindi na tayo dapat magtaka doon dahil Genesis pa lang meron na. And ayan, yung kasunod, verse 5 and verse 11, which is the wickedness, the phases of corruption, mga kapatid. So, una pa lang meron ng phases of corruption. Partida, wala pang bahan yan, Okay? Hindi ba? Wala pang flood control, wala pang flood nung panahon na yan. Okay? So hindi na bago kung ano yung kumakain sa oras ng mga tao ngayon to have power. Okay? To have power by their own. Okay, so number 3, Genesis chapter 11, may kita natin the Tower of Babel. Ito na message ni Pastor last few weeks ago. Okay, lahat naman yan na message ni Pastor, binabalikan lang natin. And may kita natin sa verse 3 and 4, anong sabi dyan? Success without God. They want to make name for themselves. Okay, they want to be known. Check natin yung kalendaryo natin, mga kapatid, kung yung ginagawa ba natin sa schedule natin para sa ating sariling glory. Para ba tayo ay makilala? Ba't mo ginagalingan? Bakit hindi ka makausap? Busy kasi ako eh. Gusto kasing makilala sa school namin, gustong makilala sa work, pakitang gilas ako, overtime ako 24 hours. Okay? And lastly, sa point number 1 natin, it is the result of disconnection sa ating Panginoon. The fall of man. Kung saan ang time schedule ng tao, yung kalendaryo ng tao na dapat para sa Diyos, ini-enjoy niya yung blessing na nagmumula sa ating Panginoon, ay nawala. Hinahanap ng tao yung schedule na pampuno sa mundo. Amen? Parang galit na kayo lahat sa akin. Okay, so dito pumasok yung ating religious calendar kung saan legalism ang nagaganap. Ano ibig sabihin ng religious calendar? Okay, sa iba nagtatalo sila na ang araw ng Sabat, araw ng pananambahan, Sabado. Sa iba, Linggo. Bakit daw Sunday? Bakit daw Sabat? Kasi ito yung binigay ng Panginoon, Sabado. Bakit daw Sunday yung sa inyo? Kasi Linggo, araw yung sinasamba nyo kasi Sunday. Aba, ayos ka. Okay, pero sa atin, dapat araw-araw nating sinasamba ang ating Panginoon. Dapat araw-araw nating ini-enjoy. Okay, so dahil sa disconnection nagkaroon ng religious calendar. Pangalawa is the philosophical calendar. Ito yung kung saan ina-incorporate ng mga tao ang rules or ina-incorporate ng mga tao ang future mo sa kung anong star ka pinanganak. Zodiac. Ano bang zodiac sign mo?
Okay? Ano bang zodiac nyo? Alam nyo ba yung mga zodiac sa inyo? Taurus? Ilang percent sugar? Ako, ano lang ako eh, caramel macchiato, pwede na ba? So, tunog siyang, di ba? Parang tunog ano na siya eh, tunog flavor ng ano eh, milk tea eh, di ba? So, kung ano-anong naimbento ng mga tao, okay, na outside sa kung ano yung dinesign ng Panginoon. Okay, sabi nila kapag ka ikaw ay ganito, kapag ka ikaw ay Cancer, Capricorn, ganito daw yung mangyari sa'yo, di ba? Ikaw daw ay masungit, ikaw daw ay ganito, ganyan, hindi ka daw makausap, ikaw daw ay gold-driven. Okay, so dinidiktahan ng stars. Kayo ba, payag kayo, nang dinidiktahan ng stars yung ano mo, personality mo. Okay, so ano pa, men's work calendar, ayan, worldly goals and schedule. And part pa dyan is yung self-time. Sino dito yung nag-isolate kapag gusto ng me time? Yung schedule niya sarili, imbis na schedule kasama mong Panginoon, ini-schedulean mo yung sarili mo. Bakit? Ito hindi siya mali kasi ginagawa ko rin siya, pero with the Lord. Okay? Kasi hindi ka mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Okay? So, sa ating point number 2, ito na dapat yung ating ginagawa ngayon. And ito, hindi ito obligasyon, mga kapatid. Okay? So, this is what we call the covenant lifestyle. So, Genesis chapter 3, nagkaroon ng fall, pero sa Genesis 3:15, nagkaroon ng resolution. Okay? Para maibalik yung pamumuhay sa loob ng covenant ng Panginoon. Okay? So, sa binasa natin kanina, sa binasa ni Sis Belen kanina sa Nehemiah chapter 8 verse 18. Okay? So babasahin ko rin Also day by day, from the first day until the last day, he read from the book of the law of God, and they kept the feast 7 days. Okay? The covenant lifestyle is 7 days celebration and concentration, mga kapatid. Bakit? Because they are celebrating. We should be celebrating the feast, the 7 days feast. Okay, ano ba yung feast na yan? Last week, tinuro ni Pastor the Passover. The feast of the Passover, which points to Christ. 7 days a week, you should celebrate Christ. Wala nang iba. Kagabi, nung lumabas kami ni Henner, ang daming nagsiselebrate sa labas. Ayos yan Ang daming tent, no? Kanina, pagpunta namin dito, yan tinanggal na yung mga tent. Tapos na yung celebration nila. Okay? And they kept the feast 7 days, and on the 8th day, okay, so mamaya natin alamin yung 8th day. So day by day, he read from the book of the law of God. Okay, so this is the covenant lifestyle, mga kapatid. 7 days celebration and concentration of God's given schedule. So may binigay na schedule ng Panginoon para sa ating mga tunay na mananampalataya. Okay? So meron tayong sariling schedule, pero okay lang. So mamaya alamin natin paano nating ma-incorporate yung schedule na yon. Okay, dun sa sacred schedule, dun sa worldly schedule na meron tayo. Okay? So number 1, of course, we call it the holy meditation. 7 days unleavened bread, mga kapatid, which is the bread of life. Jesus is the Christ. We should be meditating the word about Christ. We should be imprinting this with our family. Sa mga patriarch, ito dapat yung content ng ating pagsalo-salo. Ito dapat yung content na pinag-uusapan natin sa bahay. We should be imprinting the gospel. So holy meditation number 1, we should be meditating the eternal word. Eternal covenant. When you say eternal, it's never ending. Anong pinagkaibahan nito sa schedule ng tao? Sa schedule ng tao, we call it habang buhay. Habang may buhay ka, ito yung ginagawa mo. 7 days a week, bukas ulit, next week ulit, ganito pa rin, cycle. Pero when you say never ending, walang hanggan. Kahit patay ka na, nagpapatuloy ang covenant ng Panginoon. Hindi lang sa iyo, sa future generations mo. Okay? And ano yung content ng eternal covenant, ng eternal word? So sa mga bago dito, siguro ngayon nyo lang narinig, okay, eternal word, eternal covenant, it talks about Jesus being the Christ. It's talking about the gospel of Christ in Genesis 3:15. Okay? Wherein pinakita niya na magkakaroon ng Kristo, may darating na Kristo upang isalba tayo sa Genesis 3 fall. From sin, separation, and Satan. Okay? And itong Kristo na to ay magiging true prophet, na siyang magiging daan
John 14:6, sabi ni Jesus, di ba, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So sa ating pamilya, lagi nating i-imprint na, anak, hindi ka maliligtas kung wala si Kristo. The only way, the true prophet. Okay? True priest. Baka akala nyo, hindi, wait lang, babaguhin ko nga yung approach ko, parang nangungundi na eh, no? Okay lang. So, true priest, yung mga kasalanan natin, pinatawad na ng ating Panginoon. Okay? And ito yung dapat ma-imprint sa ating pamilya. Okay? Na you are forgiven. Your sins are forgiven, past, present, and future. You are already perfected ng ating Panginoon. Totoo, magkakasala ka pa along the way. Okay? Pero yung spirit, yung soul mo, secured na sa langit. And ito yung dapat na pinangahawakan nyo. Kung bakit kayo nagigilty, kasi takot na takot kayo sa Panginoon na parang, Lord, nagkasala ako kahit narinig ko na yung pagiging Kristo mo sa buhay ko. Paano na to? Kailangan bang ulitin yung subscription ko? Kailangan ko bang sabi ni Henry nung panahon na yun eh, gabi-gabi daw niyan tinatanggap ang ating Panginoon. Which is okay lang, hindi naman mali. Pero that's anxiety. Bakit? Kasi baka bukas mamatay siya, mapunta siyang impyerno eh. Okay? Sa pagiging true priest ng ating Panginoon, that's the assurance of our salvation, mga kapatid. Okay, that you are already forgiven. You are being sanctified by the blood. Okay, ito yung dapat nating i-imprint sa ating pamilya. Okay? And true king. Ayan. True king, bakit? 1 John 3:8, ayan, sabi niya, sino mang patuloy na nagkakasala ay sa diablo. Okay? Pero bakit daw naparito ang ating Panginoon? Upang tapusin, wasakin ang gawa ng diablo. So ikaw, yung assurance mo na yung anxiety mo na baka mapaimpyerno ka pa rin, winasak na ng ating Panginoon sa kanyang pagiging true king. Si Satan wala nang hold, wala nang bondage sa inyong family. Panghawakan niyo to mga kapatid ha, kung ikaw pa lang yung nakakakilala sa ating Panginoong Hesus sa inyong pamilya, ito yung dapat na minimeditate mo 7 days a week. Lord, kung paano natanggap ko yung pagiging Kristo mo, kung paano natanggap ko yung pagiging true prophet, true priest, true king mo sa buhay ko, ganun din sa aking pamilya. Okay? So, imprint. Imprint. Wala nang iba mga kapatid. Yung buong message ko, kahit makalimutan nyo, wag lang to. Kasi ito yung pinaka-importante, ito yung pinaka-core. Kung ba't kayo nagsisimba ngayon, bakit kayo active sa church ngayon? Dahil kay Kristo. Amen? Ayan. Okay. So sige, hindi ako kalaban ha, mga kapatid. Kampi tayo dito ha. Okay, so number 2, meron tayong flowing word. Ayan. So ano tong flowing word? So kung meron tayong eternal word, which is the gospel of Christ, the absolute covenant. Okay, meron tayong flowing word, flowing covenant. Ito yung Sunday preaching, pulpit message, Bible study, at saka yung daily devotion. Bakit? Sobrang broad ng Biblia, mga kapatid ha. Pero yung pinupunto niyan, Jesus is the Christ. John 20:31, ang sabi doon, these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life through His name. So ngayon alam mo na si Jesus ang Kristo, pinangahawakan mo. Pero day by day, ano ba yung pinagdadaanan ko day by day na makakakonekta, okay, sa salita ng Diyos, sa eternal word, sa eternal covenant na pinangahawakan ko? Marami akong kilala na gustong lumalapit sa akin, sabi nila, gusto ko magbasa ng Bible, gusto ko mag-meditate, gusto ko mag-journal, ganito ganyan. Kasi na-inspire ako sa mga kabataan nyo eh. Talagang active sila, nagbabasa ng Bible. Paano ko sisimulan? How do I start? Okay, that's the common question. Kasi gusto natin nandun eh. Paano ko sisimulan? Saan ko sisimulan? Ano, bubuksan ko yung Bible? May lumapit sa akin ganong kabataan, sabi niya. Paano bubuksan? Ano, ang gagawin ko, bubuksan ko yung Bible, tapos kung anong mabasa ko, yun na yun, may meditate ko, ganito ganyan. Subukan mo lang, di ba? Subukan mo lang. Pagbuklat niya ng Bible, anong nabasa niya? At nagbigti si Judas. O pa? Ano ka ngayon, kapatid? Paano mo i-meditate ngayon yon? So, meron tayong flowing word, which is our guide. Okay? Iba-ibang flowing word ng bawat simbahan. Na ikaw, nakaugpong ka sa sound gospel, saang word ka susunod? Sa sound gospel, sa flow ng word natin. As sound gospel kayo, pinapainggan mo taga saan? CCF? Every week? Ay na. So, magsaliwa, mga kapatid. Okay? Hindi mo nakikita yung vision ng church.
Okay, kung bakit merong flowing word, kasi yung vision ng church na pinapadaan kay pastor galing sa ating Panginoon, nire-relay niya sa atin. And this is the content that we should consume weekly, mga kapatid, sa ating family. 7 days unleavened bread, nakawento ni Ate Jessica, si si Seth, lagi niyang bukang bibig, 7 days unleavened bread, 7 days unleavened bread. So ngayon, iisa sila ng puso, iisa sila ng isip, iisa ng vision. Pagdating sa church, sa ating assembly, isa tayo ng puso, isa tayo ng tinatanaw, isa tayo ng covenant na pinangahawakan by that week. Okay, that's why the flowing word is important. Okay? Bakit flowing? Because this is what we call current. 'Di ba? Sa science, yung tubig pag nagfo-flow, current. Tama ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong, current. Pero ano yung pinakapunto ng current? It talks about now. What's the word of God now? It's current, 'di ba? Ngayon. What's the flow of the word ngayon? Ano ba yung covenant na pangahawakan ko ngayon? Okay? And with the help of our Bible study leaders, ayan, sa ating women's, men's, okay, sa ating GEM, ayan, meron tayong Bible study na ginaganap once a week. So, that will help us as well. Okay? Para mas lumago pa in faith. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, ang ating daily devotion, mga kapatid. Okay? So aside sa preaching ni Pastor every Sunday, aside sa Bible study na pinangahawakan natin, na inaatenan natin, we should have daily. So nakakatuwa ang mga patutuo ni, okay, hindi na magbabanggit ng pangalan kasi baka mainggit kayo eh. Okay, so nakakatuwa. Dahil sa kanilang family, nanay, tatay, 7 days a week, unleavened bread, following the flow of the word, kung anong preaching, kung ano yung nasa Bible study, yung minimeditate. And the 8th day naturally happens. So mamaya pag-usapan natin yung 8th day. Ano ba yung 8th day na yan, okay? So, kailangan natin ng daily devotion. It is the personalization of the message sa ating buhay. Okay? How we relate ourselves sa salita ng Diyos. Okay? So the covenant is eternal. The covenant is absolute, mga kapatid. Wala na kayong dapat idagdag, ibawas, baguhin. Yun na yun. Pero how can you relate day by day? Nakakatuwa, ayan, hindi ko pala nabate, hindi ko na shoutout. Meron akong bina-Bible study online. Okay, once a week. Si Red, ayan, nakakatuwa kasi nag-send siya sa akin ng screenshot. Hindi ko naman tinuro sa kanya yon. Hindi ko naman sinabi sa kanya na magbasa ka ng Bible everyday. Si Tropa nag-send ng screenshot. Sabi niya, tingnan mo to, ang angas oh. Ano ba yan? Pagtingin ko, yung lock screen niya, may Bible verse na nagbabago everyday. Sabi ko, okay ka Hindi ko naman tinuruan siya. Pero he has his daily devotion. Okay? Daily verse na binabasa, pinangahawakan. Sabi ko, chinat ko, anong daily verse mo ngayon dyan? Sinend niya yung screenshot. Philippians 4:13. Sabi, ang ganda. I can do all things. Oh, I can do all things, di ba? Lahat kaya. Okay? So, personalize the gospel message. Okay? And this should be our imprint. Imprint, mga kapatid. Imprint the word of God sa ating buhay. Wala na kayong dapat i-imprint na ibang salita kundi ang covenant ng Panginoon patungkol kay Kristo. Wala na kayong dapat ibang i-imprint sa inyong family kundi ang covenant ng ating Panginoon patungkol kay Kristo. Bakit imprint? Kasi makakalimutan nyo yan. Subukan nyo, 1 week, huwag kayong magbasa ng Bible. Okay na to. Ito, pagtas nito, pag uwi nyo, kanya-kanya na. Kumbaga parang, sige na. Testing ko lang naman 1 week. Next week, pag nakita-kita tayo, maliligaw kayo. Hindi nyo alam yung mga pinagsasabi ng mga kapatiran. Anong bago? Hindi ka nakasabay sa flow. Hindi ka nakasabay sa sa liwa. Nakasiliwa ka wala kang daily devotion, wala kang daily Bible reading Okay, so hindi to pang condemn mga kapatid. This for us to be encouraged na magbasa ng Biblia 7 days a week. Okay, imprint. Kasi pag di natin binasa pa ulit-ulit, makakalimutan natin. Okay, ako, personally, way of salvation, ang ginagawa ko, as much as possible, hinahati-hati ko every day. Di ba? 7 days a week. 2 days, siguro Monday, Tuesday, yan, original man, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Ano ba yung Edenic life, ganito, ganyan. Okay? Tapos next 2 days, fall of man, kung paanong sin, separation, Satan. Okay? And yung resolution, restoration ng image, okay, sa last 2 days. Okay, so ganun ginagawa ko. So at least every week, mga kapatid, aralin natin ang way of salvation.
Magaling na ba lahat? Magaling na. Hindi na kailangan magkabisado ng Bible verse. Hindi, okay. So daily devotion. Okay. And ano pa, after that, meron tayong tinatawag na 7 days concentration. So kung ito ay celebration, meron tayong tinatawag na 7 days concentration. Ito dapat yung maging root, maging ugat ng ating pananampalataya. Okay? So what is the 7 days concentration? It talks about prayer, mga kapatid. Prayer is very powerful. Prayer is our spiritual oxygen. Okay? Try natin ngayon na 5 seconds walang oxygen. Kaya nyo ba? Hindi. Biglaan lang walang pasabi. Patay ng Panginoon yung oxygen, saglit. Wala kayong mahinga. Hindi nyo kaya. Spiritually, ganun din. Prayer is our spiritual oxygen. It is the breath of life. Okay? And it should be our root. So when you say concentration, we should be focusing on the work of God. Okay? And we should be denying ourselves, mga kapatid. When you pray, you deny yourself. Bakit? Sa paanong paraan nyo dinedeny yung sarili nyo? Diba nung last week, naturo ni Pastor, the 8th day, way of self-denial. Bakit? You deny yourself. Bakit? Kasi you're focusing on God's work. On how God will work sa sitwasyon na to. Hindi sa kung ano yung naiisip mong kapamaranan. Dati ganoon ako mag-pray. Lord, tulungan mo ako sa kinakaharap ko ngayon. Pero, ina-anxiety ako na paano kung hindi? Paano hindi mo tulungan, Lord? Anong gagawin ko? Kaya tulungan mo ako. Please, please. Lord, tulungan mo ako. Okay, so, how do we pray? How do we concentrate? Number 1, we should pray in connection to the covenant, mga kapatid. Okay, kung ano yung covenant, kaya importante yung daily covenant and yung pulpit message, the flow of the word. Kasi yung pinangahawakan natin. And our prayer should be aligned sa ating pinangahawakang covenant. Okay, di ba? So kung wala kang pinangahawakang covenant, wala kang prayer topic. Pag pinag-pray ka ni Pastor, ba't ako, pas? Ba't ako magpipray? Ba't ako? Sige, natawagan ko si kapatid na ganito para manalangin sa ating opening prayer. Ba't ako? Bakit? Kasi wala kang covenant na pinanghawakan, walang content yung prayer mo. Bakit? Ano yung pag-pray mo? Lord, pagalingin mo si ganito, payamanin mo si ganito, ganyan-ganyan, magkaroon ng trabaho, ganito, ganyan, That's not the covenant of the Lord. The covenant of the Lord is Jesus is the Christ. Lord, let your kingdom come sa buhay ng taong ito. Let your spirit be upon us while we study your word. Ganun lang. That's prayer, mga kapatid. Pray along with the covenant. Okay? Ayan, ano to 10 pages to, mga kapatid. Nandito sa gitna. Okay, so from Lord, please, we should be praying to Lord, you said. Okay, Lord, dati yung prayer natin, Lord, please, ganito, ganyan, magkaroon ng trabaho si mama, magkaroon ng ganito, ganyan. Magkaroon kami ng pera pambayad ng ganito, ganyan. Hindi. When you're holding on to the covenant, you're praying, Lord, sabi mo, hanapin mo yung verse sa Bible. Balik ka dun sa covenant ng Panginoon kay Abraham, i-personalize mo. Di ba? Lord, sabi mo, believe you and your family shall be saved. Yung tatay ko, ang hirap makausap. Ayahin ko ng Bible study, hindi ko magawa. Pero sabi mo, Lord, sa salita mo, believe you and your family shall be saved. So, pakita mo. Okay, that's question of faith, prayer of faith, mga kapatid. Okay, hold on to the covenant and yung prayers natin, i-align natin sa kung ano yung covenant na binigay ng Panginoon. Okay, and ayan, so sa Nehemiah chapter 1 verse 5, nandyan ba? Okay, sige. Kung wala, basahin ko na lang Nehemiah chapter 1 verse 5. Itong sabi, and I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe you and observe your commandments. So, makita natin dito, you who keep your covenant and mercy. So, who keeps the covenant? It is God. Kanino ka nananalangin? Sa Diyos. Okay? And second point natin, you should pray, okay, as if you are a child of God. Hindi as if. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. So, it is a privilege, mga kapatid. Prayer is a privilege na dapat tinitaken for granted natin. Tinitake advantage natin, mga kapatid, ang prayer. Bakit?
Kasi ang tunay na pinapakinggan ng Panginoon when it comes to prayer is yung kanyang anak. Subukan nyo lang merong non-believer, testing nyo lang mga kapatid. Ano lang, experiment lang, pumasok lang sa isip ko. Non-believer mong kaibigan, sabi mo, Brad, sabay nga tayong manalangin. Tingnan natin kung kaninong panalangin yung unang tutugunin. Hindi, pero kidding aside mga kapatid, your prayer, okay? Okay, dahil tayo anak ng Diyos, it is a privilege from God. Okay, John 15:7, ito yung sabi, meron bang dyan, verse? Sige, basahin ko na lang. Wala atang dyan yung Bible ko. John 15:7, ito sabi, if you abide in me and my words abide in you. So that's 7 days unleavened bread, mga kapatid. 7 days meditation. If you abide in me and my words abide in you, anong sabi doon? You will ask what you desire and it shall be done for you. Lord, binasa ko naman yung salita mo 7 days a week. I desire na magkaroon ako ng Lambo. Wow! Hindi. If you truly read the covenant of the Lord, mag-iiba yung desire nyo, mga kapatid. Okay? From me sent for you to find out. Okay? It's not for me to tell you kung ano yung dapat na prayer topics nyo. It's for you to find out through the covenant of the Lord. Okay? It is the privilege, mga kapatid. And of course, pray without unbelief. Ganda yan Para kang nagtanong ng daan. Sino nagmamotor? Si Kuya Briggs, di ba? Naliligaw ka, parada ka, may nakita ang tricycle driver. Boss, nandito yung dyan, unang kanto, kanan, kaliwa, ganito, ganyan. Uwe! Nagtanong ka pa! Pray without unbelief. Nanalangin ka pa kung magdududa ka rin pala. So, eto bakit kayo may unbelief? Di ba? Faith comes by hearing and hearing the word of God. If you haven't heard the word of God, if you don't have 7 days unleavened bread, which is the word of God, you won't have enough faith to pray. Mga kapatid, ito faith comes by hearing the word of God. If you don't have the word of God, you don't have enough faith to pray. That's prayer with anxiety. Religious prayer. Kasi paulit-ulit mong papanalangin sa Panginoon, Lord, please, sige na. Nahirapan na ako Okay? Pero pag meron kang covenant na pinangahawakan, strong yung faith mo. Lord, sinabi mo. Hindi ko sinabi to. Ikaw nagsabi nito. Patunayan mo sa akin. And I believe na tinapos mo na lahat. John 19:30, it is finished, mga kapatid. All of our problems, the curse, the sickness, hell, and death, tinapos na ng ating Panginoon. So that's what you should hold on sa inyong family. Panginoon, itong curse, generational curse sa aking family kung saan watak-watak kami, wala kaming ganito ganyan. Yung sickness, yung mga sakit na nanggaling sa aking kanununuan, saan? Sakit sa pambababae? Hindi. Ayan. So, sakit physically, yan, di ba? Generational curse yun di ba? Sabi nila, ba't ka diabetic? Yung tatay ko, diabetic so you should cut the curse by the covenant. Lord, I believe that you are the Christ. Tinapos mo na lahat on the cross. Itong mga sakit na nararamdaman ko should be with you on the cross. I believe, Lord, that you are victorious. I am victorious dahil nasa akin ka. I can overcome this sickness, these challenges, and pray with faith, mga kapatid. Okay? And that's how you enjoy the covenant lifestyle. So ito, sabi dito James chapter 1 verse 6 to 7. Babasahin lang natin Okay lang ba? Ayan. But when you ask, you must believe and not doubt. Ayun na lang Bakit daw? Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Nanalangin ka ba? Kung may unbelief ka rin pala. So, again, yung unbelief, nasa atin yan, inborn yan. Hindi yan basta-basta mawawala without God's word. So, we need to read the Bible 7 days a week para yung faith maibalik sa atin. May pinangahawakan tayong covenant and by that, our prayers will be answered according to the word. Okay? And point number 3, ito matatapos na yun. Woo! Akala nyo 2 hours, no? Ito, di tayo magtatagal. Ito yung pinaka-core ng mensahe ko. Ito yung pang ultimatum. 3 hours. Pwede na ba yun? Okay, so point number 3 is the sacred calendar, mga kapatid. So ito yung binasa natin kanina sa Nehemiah chapter 8 verse 18. Okay? So on the 8th day, saan na ba yun?
Ayan. So on the 8th day, sabi doon, and they kept the feast 7 days, and on the 8th day, there was a sacred assembly according to the prescribed manner. So there was a sacred assembly on the 8th day. Mga kapatid, ito lawakan natin ang ating pangunawa, pag-intindi. Kung ano ba yung sacred assembly na tinatawag on the 8th day? Okay. Pag sinabing sacred assembly, anong nasa isip nyo? Church, gathering, Sunday service, tama ba? Okay. But then again, mga kapatid, this is not talking about the congregation, the assembly of the church. It's talking about you because you are the church. You should be assembled by God. Bakit? Kasi broken ka. You are destroyed by Satan. In Genesis chapter 3, wala kang choice kundi ipanganak na broken. Wala sa iyong spirito ng Diyos. You are separated from God. You are bound to sin, bound to hell. Wala kang choice kundi magkasala. Wala kang choice kundi mag-isip ng kung ano-anong labas sa salita ng Diyos. You should be assembled sacredly. Okay? On the 8th day, ano sabi doon? On the 8th day, there was a sacred assembly. Assembly of the church. You are the church. Okay? Malinaw po ba? We are the church and we are being assembled by God on the 8th day. This is what we call the divine assembly, and we are experiencing the work of the triune God. Meron bang naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, o isa lang yung Diyos, si Manalo ba? Okay, so experience the work of the triune God in our life. Okay, so that we will be assembled. Okay, what was broken and destroyed by Satan. Okay, when we are being assembled, eto na, dito na papasok yung sacred calendar. Bakit? Our past was broken. Our past was filled with scars. 'Di ba? Yung connection natin sa mga tao na broken yung relationship natin sa ibang tao. Bakit? Because of our past. Siguro may nangyari in the past na hindi okay na, 'di ba? So, pag nakakasalubong yung isa't isa talagang, oop, 'di ba? Okay. So, masakit. Merong mga kapatiran na bina-Bible study namin nagkikwento about their past. Medyo masakit. Okay? But still, okay, it should be healed. Yung past mo andyan yan. Bakit? Para ma-experience mo yung pagpapagaling ng Panginoon sa yung broken past. Okay? Reconnect. So yung mga broken relationship, we should reconnect. Okay? Yung mga scars, it should be healed. Okay? And the 8th day in the present, ayan na. Okay? 7 days prayer, 7 days word of God. And ito yung pinakamasarap sa lahat. Diba sabi ko kanina, you should be focusing on the current, on the now, what is now. Okay? We should be receiving unprecedented answers day by day, mga kapatid. When you say unprecedented answers, ano ibig sabihin nun? It is the answer from God that never before and never after. Isang beses lang, unprecedented, and that's unique answer ng Panginoon. That's why sabi niya, di ba, day by day. Give us this day our daily bread. Our daily answer, Panginoon, our daily covenant. Pakita mo sa akin kung paano ka magiging Kristo ngayong araw, Lord. Okay, unprecedented answers day by day. And every day you should be enjoying the Edenic life because ito, nirestore na to ng Panginoon. And hindi mo malalaman kung ano yung Edenic life if hindi mo minimeditate yung salita ng Diyos. Okay? So that's what should be our present. Siguro in the present, you are having some challenges, you are having some hardship, siguro nangangamba ka, pero Lord, nakahawak ko sa covenant mo, Panginoon, hindi ako, ikaw. Receive the unprecedented answer, mga kapatid, the unique answer of the 8th day. Okay, and in the future, ayan, future is the assurance of the kingdom of God. Dahil bakit? Saan ka mapupunta when you die? Sa langit. Pero habang buhay ka pa, hintay mo pang mamatay para maranasan yung langit? Hindi. Habang buhay ka pa, the kingdom of God has come upon you. And that's your assurance, mga kapatid, that in the future, okay, whatever happens, okay, in the future, Panginoon, it's an answer from you. Whatever happens in the future, I'm secured. Sige nga, sabihin natin sa ating katabi, ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin sa kapatid mo. Parang nagduda pa ha. Talaga ba, Brad? Anak ba talaga ako ng Diyos? Okay, so panghawakan mo, i-confirm mo salita ng Diyos, okay? So,
That's the assurance of the kingdom of God. And dyan tayo nakatuon yung focus natin. Everything that we do right now, sa ating business, sa ating work, sa ating studies, everything that we do right now, we do it the best. Bakit? Because we have the background of the throne in the future. Everything, lahat ng mawawala yan. Lahat ng ginagawa nyo ngayon, at the end, hindi nyo madadala sa hukay yan. Yun na lang eh. Di ba? So everything that you do right now, you do it best for the glory of God. Okay? Because alam nyo na yung future nyo. There's nothing to worry about tomorrow. You should pray. You should pray. You should not worry. You should pray. Okay? And ano pa? Progeny, which is our future generation, sa mga may pamilya na, sa mga nagbabalak pa lang magpamilya. Okay? It should be our future. Yung mga future generation natin, yung mga anak, apo, okay? By the word of God, kailangan nilang makilala ang ating Panginoon dahil silang magpapatuloy ng covenant. Okay? Sa ating future generation. So itong covenant na ito mga kapatid, sobrang importante nito Because sa covenant na pinanghawakan nila, doon blines si Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, patriarchs, si Noah. Pinanghawakan nila yung Genesis 3:15 na may darating na Kristo. Kung bakit rewarded sa kanila yung righteousness, mga kapatid, and all of these blessings. Okay? And, ayan. So because of this, the restoration of the Edenic schedule ay mapapasa atin. Anong Edenic schedule? Ito nakakatuwa na merong mga nagpapatotoo na ang Edenic schedule nangyayari sa buhay nila. Ayan, makikita natin dito. Meron po ba Edenic schedule? Yung, ayan, kung wala, sige, babasahin ko na lang dito sa aking, ayun, ayan, okay? So number 1 sa Edenic schedule is life prioritizing God. Sa ating family, okay, ito yung dapat nating observe. Personally and sa ating family, kung yung life, okay, yung routine ba natin, it prioritize God in the morning, in the evening. Okay, kung sama-sama ba kayong nananalangin, kumakain, nagme-meditate ng salita ng Diyos, that's life prioritizing God. Okay? And the life, walking in the light. Okay? And ano ibig sabihin ng walking in the light? You are the light because the light is in you. God is in you. Jesus is in you. Jesus is the Christ of your life. When you say walking in the light, okay, kung nasa ng liwanag, nag-aalisan ang dilim. So, meaning to say, everywhere you go, you should shine the light of Christ because lahat ng part ng mundong tumadilim. Covered by darkness. Okay? So, you should think spiritually, mga kapatid. And the life enjoying God's image. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Okay? You have the image of God. God is in you. God is a spirit. The Spirit of God is in you. When you say God is in you, tatlo yan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is in you and they are working all together, mga kapatid, ng sama-sama. Life enjoying God's provision. That's the life in Garden of Eden. Everything was provided. They don't need to think or to worry about the future. Kaya wala silang schedule dun Kaya yung 8 day nila, eternity na After nung 7th day, nag-rest ng Panginoon, wala nang continuous counting ng araw. Bakit? Kasi provided na lahat ng Panginoon. Kailangan mo na lang matulog, kumain, pumitas, huminga ng breath of life kasamang Panginoon, kausapin siya. Okay? And that should be our life, mga kapatid. So, hindi to literal Baka mamaya na lang gawin nyo Kain, tulog. Okay? Kain, gusto, trabaho, ayaw. Okay, life having power and authority. So ito pa. Power and authority. Ito yung binigay ng Panginoon sa atin. Genesis chapter 1 verse 28. Okay? After ng blessing, there's power and authority. Power over Satan. Bakit? Kasi day by day, Satan is like a roaring lion. If you keep your guard down, mga kapatid, hindi mo mapapansin, Satan is consuming you, devouring you. So you should focus. Ito hindi sa pagyayabang, Hindi, nagyayabang na rin Pero, sometimes, 7 days a week, kapag may 1 day akong na-skip na kahit isang verse lang, or kahit mabuksan ko lang yung Bible, or kahit isang verse lang na salita ng Diyos, parang feeling ko layo ko sa Panginoon. Parang, teka lang, parang naliligaw ako ng landas. Parang nagkikwench yung spirit. Bakit? Kasi wala akong word. Nakasanayan ko Okay, and 8 days should be our nature. Okay, so kung kanina, the 7 days holy meditation is our imprint, the prayer should be our root,
And the 8th day should be our nature, mga kapatid. The 8th day should be naturally happening in our lives, Panginoon. Sa ating sa ating family. Okay, sa ating buhay, sa ating family, it should be our nature. Bakit ang saya ng pamilya nila Tita Nerissa, 'di ba? Pagdating sa eskinita, parang lahat ng mga tao dito nakabusangot, yung kanila lang parang okay. Bakit kaya? Bakit? Kasi they are experiencing the 8th day. Okay? So, we should be experiencing the 8th day, Panginoon, sa ating family, sa ating sarili. Okay? And, ayan. So, ito na. Sa ating big idea, so matapos na tayo, mga kapatid. Okay? So, sa ating big idea, hindi masama yung worldly schedule. That's there. Okay? Nung pinanganak kayo, meron na kayong worldly schedule, and that's God has given you that opportunity, yung in the past, present, and the future. Kung bakit ngayon yun narinig yung salita ng Diyos, ba't hindi pa noon? Okay? Worldly calendar is a tool where the sacred calendar will take place. Okay? So kung sino yung mga na-meet natin in the past, na-meet natin in the future, and yung mga scheduled meetings natin sa mga parating na araw, okay? Doon pangyayarihin ng Panginoon ng sacred calendar. We call it the blessed meeting. Okay? The answer sa ating prayers. Kung bakit meron deals, bakit meron nung nakausap ng ganito, ba't may nakamit akong ganito, para saan? Para ma-share ko yung salita ng Diyos sa kanya. In short, basically, yun na lang eh. And that's the answer. Kasi, yun yung prayer na, yun yung panalangin na nakaka-fulfill yung sagot, mga kapatid. Panalangin mo yung pamilya mo, yun na lang eh. Huwag tayo lumayo, sa family na lang. Lord, Panginoon, I'm praying na ma-enjoy namin yung 8 days sa aking family. Sa aking nanay, sa aking tatay, sa aking kapatid, sa aking anak, sa aking tito, tita. Pag sinagot ng Panginoon yun, ay talagang napakasarap sa pakiramdam, mga kapatid. Talagang nabibigyan niya tunay na ligaya, ika nga ni Hiner. So, that's the answer that we should have. Okay? And of course, spend our time wisely, spend our calendar wisely, kasi hindi to never ending, hindi to walang hanggan, habang buhay lang to. Okay, yung kalendaryo mo habang buhay lang 'yan. Habang may buhay ka, malay mo bukas tapos na yung kalendaryo mo, tuldo ka na ng Panginoon. Oh. Spend your time wisely, mga kapatid, okay? And everything that you do, it should be according to the will of God. Okay? When you have the eyes of the gospel, when you're focused 7 days a week, kung babad ka sa Bible reading, okay, yung pananaw mo, makikita mo yung tao sa paligid na na parang, etong taon to, parang, namumroblema siya, lalapit sa akin, nangihiram. Itong tao to, hindi niya kailangan ng pera, kailangan niya ng Kristo para matigil na yung pangungutang niya sa akin. So, ganun. So, you see the world differently. Okay, you spend your time differently. Okay, and of course, yung pinapanalangin ng ating church, okay, yung ini-implement, which is the mission home, okay, mission home ministry. Sa ating mission home ministry, we should have the 7 days unleavened bread, the 8-day answer, and the eternity. So we call it, shortcut na lang, mga kapatid, para hindi na tayo mahirapan mag-intindi, okay? 7, 8, eternity. Okay, sa ating mission home. Ano ibig sabihin ng 7, 8, eternity? 7 days unleavened bread, 7 days concentrated prayer, 8-day answer, unprecedented answer, confirmation of the word, and it should be our eternity moving forward. Okay? So, on our mission home, we should have the 7, 8, eternity. Uy, bagong term yan. Ayos yun. Bagong doktrina ng pastor yan. Pass! Hindi. Ito yung point ng message in the past few weeks. 7 days unleavened bread, 7 days word of God, holy meditation, 7 days prayer. 8 days is the confirmation of the word. Yung kasagutan ng ating Panginoon. And yung 8-day na yun, dapat araw-araw natin siyang nararanasan. Eternity. Walang hanggan. Hanggang sa next generation, hanggang sa future generations natin. Amen? Sige po, let's pray. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong mensahe ang tanggap namin. Kami nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa, Lord, na naririto. Naniniwala ako, Panginoon, na sila ang gagamitin mo to make the 7, 8 eternity happen in their home, in their houses, Panginoon. Lord, magpakilala ka sa kanila bilang Kristo at ipaunawa mo ang inyong salita at iparanas mo ang kasagutan, the never before answer and never repeated answer, the unique answer, the absolute answer, Panginoon, that you are the Christ
And wala na kaming ibang kailangan kundi ikaw lamang sa aming buhay. Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus bilang Kristo. Ang lahat ay nagsabi ng Amen.